Bago mag-break ang sesyon, inilatag ng liderato ng Kamara ang mga panukala na kanilang tututukan sa 2024 at kabilang na dyan ang pagsusulong ng pag-amyenda sa konstitusyon. Pero ano nga ba ang kanilang target na baguhin? Alamin sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Actually, kahit naka-session break na ngayon ang Kongreso, inaasahang magiging abala pa rin dito sa Kamara. Tututukan kasi ng mga mambabatas ang mga hakbang para nga sa pag-amyenda ng konstitusyon. Maligayang Pasko! Manigong bagong taon! Sa huling araw ng sesyon ng Kongreso para sa taong ito, ipinagmalaki ni House Speaker Martin Romualdez ang mga nakamit ng Kamara ngayong 2023 at ang kanilang magiging direksyon sa 2024. Ayon sa House Leader, isa sa mga bibigyan nila ng pansin ang charter change o pag-amyenda sa 1987 Constitution, partikular na sa economic provisions nito. Next year, our Yuletide break, we will focus our attention on studying and reviewing proposals that deal with the restrictions blocking the entry of foreign capital and investments in the Philippines. These include deliberations on all proposed measures related to constitutional change. This Congress will champion the cause of revisiting our present Constitution, a cause that is key to unlocking the vast potential of our Philippine economy. Gate ni Romualdez, kapag iba yung nabuksan ng ekonomiya ng bansa, mas maunlad na buhay rin sa bawat Pilipino ang hatid nito. Kaya't nais nilang simulan ang mga hakbang sa pagsasaayos ng mga probisyon sa saligang batas na hindi na rin kasi angkop sa panahong ito. Gagawin natin lahat para buksan ang ating ekonomiya sa puhunan. Pag-aaralan natin ang lahat na paraan kung paano makikinabang ang ordinaryong tao sa pag-amyenda ng ating konstitusyon. Sa isang panayam, siniguro naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na economic provision lang ang nilalayo nilang amyendahan. Ngunit sakaling lumusot ang political provision, ito ay tungkol lamang sa term limits ng mga kongresista at iba pang lokal na opisyal at hindi sa pagpapalit ng porma ng pamahalaan. May tugon din siya sa agam-agam ng ilan ukol sa panukala. Wala kaming pinag-usapang Prime Minister. Basta kung political ang pinag-usapan, yung aking term limits na 5 years and 2 terms. Diba? Tapos may re-election lang yung presidente. Kabuka ng vice president. Para with continuity. Angelic, sabi pa nga niya Senior Deputy Speaker Gonzales, bago nga mag-session break ay nagkaroon na sila ng paunang pagpupulong ng mga party leader ukol dito sa kanilang mga magiging hakbang para sa charter change. Ang sinasabi nga niya, talagang pag-iisipan nilang mabuti kung paano ito maipupush na nga talagang wala na mga magiging hadlang at masisigurado na ito ay para sa pinaka-mainam na sitwasyon para sa ating mga kababayan. Angelic? Okay, so Mela, kung matatandaan natin, ilang beses na rin naunsyame o di natutuloy ang planong charter change. Ano kaya ang gagawin nilang hakbang dito sa Kamara para matuloy na ito? Angelic, ang sinasabi kasi ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, pwede nga rin gawin yung People's Initiative para nga ipatupad ito nga charter change. At isa kasi sa mga nagiging issue noon, Angelic, ay yung validity or yung talagang authenticity ng pirma ng mga taong sumusuporta dito sa Chacha. At ang sinasabi nga niya, ngayon ang tinutulak nga nila, COMELEC na mismo yung tututok para masigurado na totoong tao at totoong pirma yung mga mapapabilang dito kung sakali. Pero Angelic, no, ang sinasabi din ng iba pang House leaders ay talagang sa gitna nga ng session break, pag-aaralan din nilang mabuti yung mga pinakamainam na hakbang para nga talagang magkasundo ang lahat at talagang makamit na itong charter change na para naman sa ikalalago ng ating ekonomiya. Angelic? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.